So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Jaime Munguia kalaban si Bruno Sorase, kung saan mga idol, maaga po hinilo ni Munguia itong si Sorase sa bakbakan. Pinabagsak niya ito mga idol ilang segundo bago matapos ang round 2. Pero ginulantang ni Sorase mga idol si Munguia sa kanyang kanan. Bagsak si Munguia sa round 6. Plakda talaga mga idol ang Meksikano. Pinilit pa sana nito mga idol bumangon, pero inabutan na ito ng bilang ng referee. Kaya isang malaking upset to mga idol para sa Mexico. Hindi na knockout si Jaime Munguia kay Canelo sa bakbakan, pero kay Sorase na underdog knockout ang inabot nito. Samantala dahil nga sa mga sunod-sunod na atake ni Murodjon Akhmadaleb, matapos ito manalo kontra kay Espinosa kanina lamang, kung saan mga idol ayon kay MJ, wag daw umiwas at matakot si Inoue na lumaban sa kanya dahil deserve naman daw ni Akhmadaleb ang isang title fight. Bagamat sumagot na nga dito mga idol si Inoue sa mga banat ni MJ, at galit na sinabi nito mga idol na kailangan pa ba daw nito umiwas sa boxer na tinalo na ni Marlon Tapales, na obviously naman tinalo na rin ni Inoue. Kung gusto daw ni MJ lumaban sa Hapones, manatili daw ito manalo sa bakbakan at maghintay dahil sa ngayon daw focus si Inoue kay Sam Goodman sa bakbakan. Samantala sa naging panayam naman po mga idol ng British superstar na si Conor Benn sa IFL TV, hindi nito mapigilan mga idol ang kanyang sarili na murahin ang dating lightweight undisputed champion Devin Haney sa ginawang legal action nito kontra kay Ryan Garcia. Napapailing na lang talaga mga idol itong si Conor Benn sa pagiging malambot ni Haney Boy. Si Boy Ilong daw talaga mga idol ang pinakamalambot na fighter sa balat ng lupa. Bakit daw nito nagawa mga idol? Nakasuhan si Ryan Garcia ng battery charge matapos ang kanilang naging bakbakan. Sino ba daw ang nagturo kay Haney na magsampa ng kaso na battery? Ando naman daw si Conor Benn sa punto na gumamit ng Fed sa Ryan Garcia. Bagamat ang hindi daw nito maintindihan mga boss kung ano ba daw ang pumasok sa utak ni Devin Boy Ilong Haney na nag-file ito ng kasong battery, na alam naman daw nito mga idol kung anong sports ang kanyang pinasok. Isang sports ng bugbugan. Malamang bugbog ang abutin nito sa laban, kung saan duda na daw si Conor Benn mga idol kung meron pa ba promoter na magbabayad ng malaki kay Devin Haney. Matapos nito pinakita sa lahat na sobrang iyakin pala nito na klaseng fighter. Haney is the wettest, mingiest boxer I've ever come across. Samantala speaking kay Devin Haney mga idol, sa post naman po ng isang boxing content creator sa Twitter X na ayon sa source nito na TMC Sports, nagbigay na daw ng mensaheng abogado ni Devin Haney patungkol sa kaso na sinampa nito laban kay Ryan Garcia, at dismayado daw ang kampo ni Haney Boy dahil walang ginawa daw ang korte para ibigay kay Devin Haney ang hustisya matapos muntika na siya tsugiin ni Ryan Garcia sa kanilang bakbakan. Hindi tayo sure mga idol kung legit ba ang report na to dahil nanap natin ang article ng TMC Sports tungkol sa kaso ni Devin Haney wala tayong makita. Bagamat sakaling totoo ang rumors na to mga idol, natalo talaga si Devin Boy Ilong Haney sa kaso kay Ryan Garcia. Malamang iiyak dito si Haney Boy dahil matapos ipahiya ang kanyang sarili nang kinasuhan nito si Garcia ng battery, tapos ang ending hindi pala ito nanalo sa kaso, na talagang ginawa lang nito katawa-tawa ang kanyang sarili sa social media. At higit sa lahat mga idol, 2-0 na ang standing ni Boy Ilong kay Bagito. Una nabugbog ito sa bakbakan, pangalawa talo na naman ito sa kaso.